Mapagpalang araw po sa inyo, Sir Van. Sana ay nasa maayos lang po kayong kalagayan. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Miriam, isa sa mga masusugid yung tagapakinig na gusto ring magbahagi ng mga kwentong kababalaghan sa inyo. Ang lahat po ng mga kwentong ibabahagi ko ay may kinalaman sa lahat ng mga naging karanasan ko at ng aking mister sa trabaho naming dalawa. Pero bago yan ay kaunting background lang po muna tungkol sa akin. Ako po ay happily married na at may isa na rin kaming anak na lalaki na ngayon ay nasa 7 taong gulang na rin. May sari-sari store po kami ni mister. Pero kadalasan ay lumalabas din kami sa may kanto para magtinda ng inihaw. Dahil sikat na sikat po ang ganon sa lugar namin. At ang maganda pa rito, walang masyadong nagtitinda ron ng ganon. Kaya wala kaming kakumpetensya. Yung pwesto po namin sa may kanto ay nasa may tabi ng kalsada at may katapat na malaking puno ng mangga. Sobrang laki po nung puno na maging yung pwesto namin ay nasa ilalim ng lilim niya. Wala naman kaming issue doon at natutuwa pa nga kami dahil hindi kami naiinitan at sobrang lamig pang tumambay doon. So yun nga po, akala ko ay walang maaaring mangyaring hindi maganda sa amin sa lugar na yon. Dahil nagtatrabaho lang naman kami ng asawa ko ng patas. Pero nagkamali po ako. Nagumpisa ito isang hapon. Mga bandang 5:00 na po nito. Habang abala kami ni mister sa pagluluto, dahil unti-unti nang natatambakan ng mga order at dumarami na rin ang mga customer, kinukulit naman kami nitong anak namin. Paulit-ulit po niyang hinihigat ang laylayan ng damit ko at may itinuturo dun sa may punong na mangga. Doon po sa may mismong katawanan ng puno. Ang sabi niya ay may babae raw purong duguan at nakatingin sa kanya. Ilang beses niya yung sinasabi. Kaso hindi ko siya pinapakinggan dahil abala nga kaming mag-asawa. Ang iniisip ko nga noon ay bata pa yung anak namin kaya naman ay mapaglaro lang ang isip. Ilang beses pa niya akong kinulit noon. Kaso hindi tumalab. Kaya nagtungo siya kay mister. Kaso kinausap lang siya ng maayos at sinabing umupo na lang sa upuan habang nagtatrabaho kaming mag-asawa. Kahit alam kong nagtatampo dahil hindi pinansin, ay wala nang nagawa yung anak namin kundi ang magtungo dun sa may upuan at umupo. Dumaan ang mga oras hanggang sa sumapit na po ang 6:00 ng gabi. Medyo dumidilim na nito pero marami pa rin ang mga customer. Nasa kalagitnaan ako noon ng pakikipag-usap sa isang customer. Nung muli na namang tumayo itong anak namin at hinila na naman ang laylayan ng damit ko. Tinanong ko siya noon kung anong kailangan. At sinabi niya sa akin na natatakot daw siya dun sa babae sa may puno. Nandoon pa rin daw yun at nakatingin sa amin. Tiningnan ko ang anak namin noon at nakita kong hindi mapalagay ang mga mata niya at bakas talaga ang takot. Kaya naman ang ginawa ko ay ibinilin ko muna kay mister yung customer para siya ang kumausap. Saka ko binuhat yung anak namin pabalik sa may upuan at masinsinang kinausap. Tinanong ko siya noon kung anong nakikita niya at sinabi nga niyang yung babaeng duguan nga raw po sa may puno ng mangga. Tumingin ako noon sa may puno kaso ay wala naman po akong ibang makita dahil wala rin namang tao doon. Sumbong ng sumbong yung anak ko noon. Pero tumatango na rin lang ako dahil hindi ako naniniwala. Paano ko ba naman magagawang maniwala kung hindi ko naman nakikita, Sir Van? Matapos kong kausapin at pakalmahin yung anak namin, ay bumalik na ako sa pagtulong kay mister sa pagtitinda. Dumaan pa ang ilang oras hanggang sa sumapit ng 8:00 ng gabi. Nagliligpit na po kami nito at ubos na ang mga paninda. Pagod na kaming mag-asawa at gustong gusto na ring makauwi. Habang nagliligpit kami, ay bigla na lang lumabas sa may kanto yung isa naming kumpare na medyo may tama rin ng alak. Uminom kasi sila sa isa naming kabarangay na nagkaroon ng binyagan. Nagpunta itong kumpare namin sa pwesto namin para sana bumili pa ng inihaw na pwedeng ipulutan. Kaso pagdating niya ay sinabi naming ubos na ang paninda. Wala na siyang nagawa noon at kinumusta na lang kaming mag-asawa. Nangungulit pa dahil nga nakainom na. Habang nag-uusap kami, ay biglang nalingat yung mga mata niya dun sa direksyon ng puno ng mangga.
Pagkatingin niya dun ay nagulat kami nung bigla na lang kumunot yung noo niya at umayos ng tayo. Ilang minuto siyang tumitig doon habang kunot na kunot ang noo na animoy may sinisipat na hindi namin maunawaan. Pagkalipas siguro ng mga ilang minutong walang imikan at nakatitig lang sa puno, ay bigla na lang niya yung itinuro at mahinang bumulong sa aming mag-asawa. Pare, mare, may babaeng dugo ano? Nakikita niyo ba yon? Sabi niya. Ilang beses niya pa yung sinabi na animoy sindak na sindak habang kami namang mag-asawa ay sinundan yung tinuturo niya. Pero wala naman po kaming makita sa may puno ng mangga, Sir Van. Sinabihan pa siya ng mister ko na baka dahil sa epekto ng alak. Kaso seryoso na nun yung kumpare namin at paulit-ulit na sinasabing seryoso daw siya at alam niyang hindi mali yung nakikita niya. Nagkatinginan na lang kaming mag-asawa nun at doon ko na rin nga naalala yung kanina pang sinasabi ng anak namin. Yung tungkol sa babae sa may puno ng mangga. Inulit ko po yun kay mister, kaya naman mukhang nakumbinsi na rin siya. Umuna na yung kumpare namin nun sa pag-uwi dahil kinikilabutan na raw siya. Habang kaming mag-asawa naman ay agad nang itinuloy ang pagliligpit at pagkaraan pa ng ilang minuto ay kinuha na ang anak namin at sama-sama nang umuwi. Kinagabihan po nun ay sumama ang lasa ng anak namin. Sobrang taas po ng lagnat niya na ikinagulat naming mag-asawa dahil hindi naman siya nauulanan o nagpapainit para magkaroon ng sakit. Habang pinupunasan ko ang katawan niya noon ng basang bimpo, ay tinatanong ko siya kung anong nangyari. Ang sabi niya po nun sa akin ay hindi lang dun sa may punong ng mangga niya nakikita yung babae. Lumalapit din daw kasi yun paminsan-minsan sa kanya habang abala kaming mag-asawa. Wala naman daw siyang magawa dahil hindi naman namin siya pinapakinggan. Talaga pong nakonsensya ako nun. Kaya naman kinabukasan ay agad na namin siyang dinala sa albularyo sa lugar namin na tumulong sa kanya para mapadali ang paggaling. Buhat po nang mangyari yon, ay hindi na namin isinama pa yung anak namin sa pwesto sa tuwing nagtatrabaho kami ni mister. Ang isa pang karanasan namin ay nangyari isang hapon. Abalang-abala ulit kami ni mister noon dahil marami na namang mga customer. Habang abala sa pag-iihaw si mister, ay ako naman ang kumukuha ng mga order. Maya-maya pa ay may dumating na dalaga. Nakasuot ng kulay pulang bestida. Medyo maigsi ang buhok at morena. Paglapit sa akin ay diretso lang yung mukha niya. Walang kahit anong ekspresyon. Tinanong ko siya kung anong kailangan. Umorder lang po siya sa akin noon ng tandang-tanda ko pa. 4 na isaw at 3 laman. Ang sabi po niya ay babalikan niya na lang. Kaya naman kinuha ko ng order niya at isinalang na sa ihawan. Nakita ko pang nagtaas ng tingin sa akin si mister noon. Pero hindi ko na lang siya pinansin pa at nagpatuloy na lang sa pagkuha ng order ng mga customer. Lumipas po ang mga oras hanggang sa tuluyan ng dumilim. Nakuha na ng mga customer namin ang kani-kanilang mga order. Pero may isang plastic pa raw na hindi binabalikan ng may-ari. Yun pong order ng babaeng nakasuot ng bestidang pula kanina. Siya na lang ang hinihintay naming bumalik para tuluyan na kaming makauwing mag-asawa. Dahil ubos na rin ang mga paninda namin. Sobrang tagal na po namin naghihintay noon. Hanggang sa hindi na nga nakapagpigil itong si mister at nagtanong kung kanino daw yung order at kung sino ba raw ang hinihintay namin. Doon ko na nga po nabanggit sa kanya yung tungkol sa dalagang nakasuot ng bestidang pula na umorder ng isaw at laman. Nagtaka nun si mister at tinanong pa ako kung sigurado daw ba ako dahil wala raw siyang natatanda ang customer namin ng hapon na yon na nakasuot ng bestidang pula. Kung meron daw kasi ay tiyak na mahalata rin niya dahil kapansin-pansin ang kulay. Pero habang kumukuha nga raw ako ng order ay may napansin siyang kakaiba sa akin. May kinakausap daw kasi ako one time at kinukuhanan ng order kahit wala akong kaharap. Tapos pagkakuha ko ng order ay naglagay ako ng 4 na isaw at 3 laman sa ihawan. Kaya pala nagtaas ng tingin ng mga oras na yun sa akin si mister. Hindi po ako makapaniwala noon na wala akong kinakausap dahil tandang-tanda ako na meron. Ang lagay kasi parang may umorder na multo sa amin at nagpakita yun sa akin. Pilit kong kinumbinsi si mister noon na maghintay pa ng kaunting oras dahil alam kong dadating din yung babae.
Kaso inabot na kami ng siyam-siyam ay wala pong babaeng nakasuot ng pulang bestida na dumating. Inaya na lang ako ni Mister na umuwi nun. Kaso habang pauwi ay talagang tulala ako at hindi lubos maisip na may nakausap akong multo ng hapon na yon. Ang isa pang karanasan na tumatak sa akin ay nangyari 2 buwan pa lang ang nakakaraan. Ganun po ulit, mga bandang 6:00 ito. Abala kaming mag-asawa sa pagtitinda nang may isang kabarangay kaming dumaan. Binata pa ito, Sir Van. Nasa 20 mahigit pa lang ang edad at estudyante pa rin lang. Nakamotor siya nung huminto sa pwesto namin at sinabing, "Te, pa-order nga." Tinanong ko siya nun kung anong gusto niya at namili naman siya at agad ding nagbayad. Sa halip na hintayin ay sinabi niyang babalikan na lang daw niya dahil kailangan pa daw niyang dumiretso sa bayan para magpunta sa butika dahil pinapabili pa raw siya ng gamot ng nanay niya na siyang kakilala rin naming mag-asawa. Wala naman kaming problema doon, kaya pumayag kami. Kaso makalipas lang atang mahigit kalahating oras, buhat nang makausap namin siya, ay nabalitaan na lang po naming na aksidente siya habang patungo sa bayan. Basag po ang ulo at hindi na naisugod sa ospital. Hindi po kami lubos makapaniwala ni Mr. Non at tila nanlalambot na mga tuhod ko habang nakatingin sa mga order niyang nakabalot na sa plastic. Hindi namin lubos akalain na yun na pala yung huling beses na makakausap namin siya. Dumaan po ang mga araw. Nagpunta kami sa burol at libing ng bata. Nung mailibing na siya ay nakala naming babalik na sa ayos ang lahat. Hanggang sa isang gabi, mga bandang 7:00 na po siguro nito. Habang muli kaming abalang mag-asawa sa pagtitinda, si Mr. ay nagluluto habang ako ay nag-aayos ng mga karne sa lalagyan at nakayuko. Habang nag-aasikaso po ako, ay nakarinig ako ng pamilyar na boses na nagsabing, "Ate, yung order ko po." Agad ako napatunghay nun at kinilabutan dahil kilalang kilala ko po ang boses na yon. Hindi ako maaaring magkamali. Boses po yun ng binatang namatay nung nagdaang linggo. Yung umorder pa sa amin. Pagtunghay ko ay syempre hindi ko siya nakita. Kaya nagtanong ako sa mga customer namin kung sino ang nagsabi nun. Baka kasi kaboses lang. Kaso ay sinabi nilang wala raw pong nagsasabi nun. Ako lang mismo yung nakarinig. Kinilabutan po ako nun, Sir Van. At naikwento ko rin yun kay Mister na sinabing baka raw pagod lang ako. Kaso nung mga sumunod na araw at naulit pa po yun, ay doon ko na naisip na baka nagpaparamdam sa akin yung binata. At gusto pong muling kuhanin yung huling order na binayaran niya. Dahil doon ay muli po naming iniluto yung mga order niya at nagdagdag pa ng palabis. Saka iniabot ang mga yon sa pamilya niya. Umaasang sa paraang yon ay tuluyan na siyang mamamahinga. Isa akong street vendor dito sa lugar namin. Meron po akong stand kung saan ang itinitinda ko ay mga pritong manok na sariling timpla namin ng misis ko. Ilang taon na rin po ako sa ganitong trabaho at masasabi ko namang sapat na ang kinikita ko para sa pamilya namin. Sa ganitong trabaho rin ako nagkaroon ng mga bagong kaibigan at nagkaroon ng magagandang mga karanasan. Pero syempre, bukod sa biyaya ay meron din akong mga karanasang talagang mahirap alisin sa isip. Ito po ang mga ibabahagi ko sa inyo. Nga pala, tawagin niyo na lang akong Kuya Joel dahil may katandaan na rin naman talaga ako. Balik tayo sa kwento. Marami akong gustong ibahagi. Kaso ay pinili ko na lang ang isi-share ko sa inyo. Umpisahan natin dito, Sir Van. Nangyari po ito isang gabi. Maingay sa kanto noon kung saan ako nagtitinda. Magaganda ang mga ilaw at napakaraming mga taong dumaraan. Marami na akong naibenta noon. Pero nang mga oras na yun ay nakaupo ako at may inaayos doon sa ilalim ng lutuan. Habang abala po ako, ay may narinig akong matinis na boses. Pagmamay-ari ng batang babae. "Pabili po kuya, pabili po," sigaw niya. Hindi siguro ako nakita dahil nasa ilalim ako. Inakala sigurong walang tao. "Saglit lang, Neng. May inaayos lang ako dito sa baba."
Pagkasabi ko nun ay hindi nagpatinag yung bata at patuloy pa rin siya sa pagtatawag. Pabili po kuya, pabili po. Pag-uulit niya. Agad ko nang tinapos ang ginagawa ko nun at tumayo para pagbentahan yung bata. Noon pong nakatayo na ako, ay napakunot ang noo ko nang makitang walang bata sa harapan ng pwesto ko. Luminga-linga pa ako sa iba't ibang mga direksyon para tingnan kung naglalakad na siya palayo o umuwi na. Alam ko kasing kung umalis na siya ay hindi pa siya nakakalayo. Kaso wala po akong batang babaeng nakita kahit saan. Napaisip na ako noon at lumabas pa ako sa may stand ko para hanapin yung bata. Kaso ay hindi na siya nagpakita pa. Buong gabi ko pong iniisip kung sino yung bata na customer ko ng gabing yon. Kung tao ba siya o kaluluwang ligaw na naisipan akong gambalain ng gabing yon. Ang sumunod naman po dito ay karanasan ko sa isang customer na talagang sobrang tagal na ring bumibili sa akin. Tinatawag siya sa aming Tio Marsing. May katandaan na rin po siya at meron ng sariling pamilya. Nagtatrabaho po bilang karpentero si Tio Marsing. Sa kanilang bahay ay nandoon ang asawa niya at ang mga apo nila. Malalaki na po ang mga anak ni Tio Marsing. Yung pinagtatrabahuan po nung matanda ay nalalampasan ng pwesto ko. Kaya naman kapag umuwi siya sa hapon, ay dumadaan siya palagi sa akin para bumili ng mga pritong manok. Paborito po kasing ulam yon ng mga apo niya. At yun lang ang laging hanap sa tuwing umuwi siya sa bahay. May kanya-kanyang mga parte pa ng manok na gusto yung mga bata. Kaya naman dahil malapit na rin sa akin si Tio Marsing, ay ipinagtitira ko na agad siya ng malalaking parte na kailangan niya. At iinit na lang yon sabay abot sa kanya kapag pumunta na siya kinahaponan. Ganun po palagi ang gawain naming dalawa, Sir Van. Hanggang sa isang umaga, nag-aasikaso pa lang po ako noon ng mga paninda ko. Wala pang luto. Dumaan si Tio Marsing na papasok pa lang sa trabaho. Nagtaka pa ako noon dahil sobrang aga niyang dumaan. Yun pala ay magpapaluto ulit ng mga manok para sa mga apo niya. Babayaran na raw po niya para sa hapon ay kukuhanin na lang. Agad ko pong kinuha ang bayad niya noon at nagpaalam na rin naman siyang aalis. Mabilis pong lumipas sa mga oras hanggang sa mag-alas 4 na ng hapon. Habang nagtitinda po ako ay dumating si Tio Marsing na nakangiti. May iba pa akong mga customer noon kaya po iniabot ko na lang sa kanya yung order niya at nagpasalamat. Walang imik po siyang ngumiti noon at naglakad na patungo sa direksyon ng bahay niya habang ako naman ay nagpatuloy sa pagtitinda. Nakakapagod po ang araw na yon. Nang mag-alas 7 ng gabi, habang nagliligpit na ako ng mga gamit, ay biglang dumating si Mrs. para tumulong. Pagdating niya puro ay ang agad na tanong niya sa akin, "Nabalitaan mo na?" Tinanong ko naman siya noon kung anong meron at napatigil po ako nung sabihin niya sa akin, "Wala na raw si Tio Marsing. Inatake raw sa puso sa trabaho kaninang alas 3. Napakunot po ang noo ko noon at tinanong si Mrs. kung totoo ba ang sinasabi niya. Ang sabi niya noon ay totoo daw po. Isinugod pa raw sa ospital kaso ay hindi na rin nakaabot. Doon na po ako kinilabutan at sinabi kay Mrs. na imposible yon. Dahil kung alas 3 pa lang ay wala na si Tio Marsing, bakit dumaan at nakuha pa niya yung order niya kaninang alas 4? Hindi rin makaimik nun si Mrs. at pawang hindi alam ang sasabihin. Hindi po talaga ako makapaniwala nun, Sir Van. Parang tuluyan lang akong naniwala nung nagpunta kami ni Mrs. sa pinakaunang araw ng burol ng matanda. Doon nga ay nakita namin siyang nasa ataol. Habang nakikipaglamay po kami, ay narinig naming nag-uusap yung asawa niya at anak. Ang sabi nila, noon daw kinahapunan na namatay si Tio Marsing, ay naabutan pa nilang may plastic ng pritong manok sa pagkainan, na ganun daw sa palagi niyang binibili sa akin. Noon po ay sinabi ko na sa kanila yung nangyari ng hapon na yon. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung paano pa nakuha ni Tio Marsing yung order niya, gayong wala na siya. Ang sabi po ni Mrs. ay sa halip daw na matakot ay naiiyak pa siya dahil kahit sa kabilang buhay ng matanda ay iniisip niya pa rin ang mga apo niya at wala siyang ibang hiling kundi ang mapasaya ang mga yon kahit sa huling pagkakataon. May minsan pa po akong naging karanasan na hanggang ngayon ay ipinagpapasalamat ko pa rin sa may kapal. Ito po ay nangyari isang hapon.
Nagluluto ako nito sa may pwesto ko. Habang abala sa ginagawa, ay may lumapit pong bata sa may harapan ko. Batang lalaki yon na siguro ay nasa 10 taong gulang pa lang. Maputi, nakasuot ng puting damit at puti ring short. Parang ang aliwalas at komportable nga ng suot niya. Hindi po ako pamilyar dun sa bata. Hindi ko pa siya nakikita sa lugar namin dati. Tinanong ko siya nun kung anong kailangan niya dahil baka may gustong bilhin. Pero hindi siya nakatingin sa mga paninda ko nun. Sa halip ay nakatingin siya sa akin. Medyo naiilang pa ako nun habang nakikipagtitigan sa kanya. Hanggang sa maya-maya, bigla na lang siyang nagsalita. "Kuya, iusog mo yung pwesto mo dun maya-maya." May itinuro siyang pwesto na ilang metro ang layo sa kinatatayuan ko. Nagtaka po ako nun at tinanong siya kung bakit. Kaso ay hindi po niya ako sinagot. At muling sinabing, "Basta kuya, iusog mo lang." Pagkatapos po ng usapan naming yon, ay wala siyang imik na naglakad palayo habang naiwan akong nalilito at iniisip kung anong ibig niyang sabihin. Muli po akong tumingin sa pwestong kinatatayuan ng stand ko noon at tumingin sa pwestong itinuro niya. Maayos naman doon kaso ay ano kayang problema at bakit gusto niya pa akong palipatin doon? Tatanungin ko pa sana yung bata kaso noon pong muli akong lumingon sa direksyon niya ay wala na siya. Napakamot na lang po ako nun sa ulo. Hindi ko maintindihan noon ang gagawin. May kung ano sa aking bumubulong na sundin yung bata. At may parte rin naman sa aking nagsasabing magiging abala lang kung uusog pa ako. Nakailang kamot pa ako nun sa ulo. Hanggang sa makalipas ang halos kalahating oras, ay napagdesisyonan ko nang umusog dun sa pwestong itinuro ng bata. Natatawa na lang ako sa sarili ko nang matagpuan ako dun sa bahaging itinuro niya. Napailing-iling na lang ako at inisip na, hayaan na nga, ngayon lang naman, wala namang mawawala. Lumipas po ang ilang oras at nagpatuloy ako sa pagluluto at pagbebenta. Hanggang sa dumating na po ang 6:00 ng gabi. Unti-unti na ring dumidilim. Habang may kausap akong customer, ay napasigaw at nagulat ang lahat nung may truck na bigla na lang nawala ng preno at bumangga sa isang tindahan. At ang nakakapangilabot pa, doon po sa harapan ng tindahan na nabangga nung truck ang pwesto ko kanina bago ako palipati nung bata. Sira-sira po ang ilang bahagi ng tindahan nun at nasugatan din yung mismong tindera sa loob. Nanginginig po ako nun at parang nawalan ng lakas. Lalo na nung marinig ko yung isa kong suki na nagsabing, "Kuya, di ba doon ka lagi pumupwesto? Buti hindi ka pumwesto doon ngayon. Parang hindi ka mabubuhay sa itsura ng aksidenteng yan oh." Hindi ko po siya magawang masagot nun at sa halip ay napaiyak na lang ako sa pagpapasalamat sa may kapal. Nakatitiyak kasi akong hindi ko pa oras nun. Kaya naman ay nagsugo siya ng anghel para magbigay ng babala sa akin. Hindi ko po lubos maisip ang maaari sanang mangyari sa akin kung hindi ako sumunod dun sa bata. Siguro ay wala na ako ngayon at hindi na ako nagkaroon pa ng panibagong araw para makapiling ang pamilya ko. Ito namang huli kong kwento, Sir Van, ay tungkol sa isa ko pang suki na itago na lang natin sa pangalang Armita. Si Armita po ay nasa 30 mahigit na at may asawa at anak na. Maayos naman po ang buhay nila. Kaso ay meron silang malaking problema. Yun po kasing nag-iisa nilang anak ay merong sakit. Kaya palagi lang yung nasa bahay at hindi masyadong nakikihalubilo sa ibang mga bata. Kagaya kay Tio Marsing kanina, paborito ring bilhan ni Armita ang anak niya ng manok sa akin. Pero hindi naman araw-araw. May pagitan naman yung sa kanya dahil baka makasama rin nga sa bata. Sanay na ako sa kanya, Sir Van. Hanggang sa isang araw ay nabalitaan na lang namin na wala na raw po yung anak ni Armita. Hindi na rin daw po kinaya ng katawan. Awang-awa po ako nun sa kanya, lalo na nung lumipas ang ilang mga araw. Nailibing na yung anak niya, pero bumabalik-balik pa rin siya sa tindahan ko gabi-gabi at bumibili ng manok. Inilalagay niya raw po yun sa kwarto ng anak niya dahil sa mga ganong oras ay yun lang ang nagsisilbing alaala niya sa presensya ng bata. Gabi-gabi pong ganun ang ginagawa niya. Gusto ko na nga siyang pagsabihan kung minsan dahil naaawa na rin po ako. Kaso wala naman akong karapatang diktahan siya
Lalo na at hindi ko naman alam ang pakiramdam ng mawala ng anak at ayoko nang malaman pa. Hanggang sa isang gabi, habang nagluluto po ako, ay nakita kong naglalakad si Armita palapit sa pwesto ko. Pero hindi po siya mag-isa. Kasama niya yung anak niyang pumanaw na. Opo, hindi kayo nagkakamali ng narinig. Kasama niya at kasunod yung bata. Hindi ko po kasi nabanggit sa inyo, pero nakakakita rin ako ng mga taong sumakabilang buhay na. So yun nga po, Sir Van. Paglapit ni Armita ay muli lang siyang nagsabi ng bibilhin niya. Kaso ay hindi ako nakatingin sa kanya at nakatulala lang sa anak niyang nakangiti sa akin at nakatingala sa akin. Napansin ata ni Armita noon na hindi ko siya pinapansin. Kaya naman ay nagtanong na siya. Doon po ay sinabi ko sa kanyang nakikita ko yung anak niya. Akala niya ay binibiro ko siya. Pero nung ilarawan ko ang suot ng bata, ay agad na siyang umiyak. Pinayuhan ko na lang siya noon na dumalaw sa sementeryo at magpabalik-balik sa simbahan para mapalagay ang isip niya. Sinabihan ko rin siya noon na palaging tandaan ito. Na kahit hindi man niya pisikal na nakakasama yung anak niya, ay hindi siya tuluyang nawala. Nariyan pa rin siya at nagbabantay sa mga magulang na naiwan niya. Pagbati po sa inyong lahat, sa lahat ng mga listeners at sa ating napakagaling na narrator. Ako nga po pala si Wina. Nagmula pa sa isang probinsya na hindi ko na lang sasabihin pa kung saan. Ako po ay matagal nyo ng tagapakinig. Pero ito pa lang ang unang beses kong magbabahagi ng kwento sa inyo. Ito po ay tungkol sa isa sa mga kwentong naging usap-usapan noon sa lugar namin. Yung tungkol sa mga nawawalang bata na hindi alam kung sindikato o mga nilalang na hindi maipaliwanag ang kumukuha. Umpisahan natin dito, Sir Van. Yung pinakauna pong pangyayari ay naganap during summer. Walang pasok noon ng mga estudyante. Gabi po ito nung mangyari. Siguro mga bandang 7:00 na rin. May mga bata pang naglalaro sa labas. Ganito po kasi sa probinsya. Dahil hindi naman problematic ang mga tao. Ang mga bata ay kadalasang ginagabi sa labas sa paglalaro lang. Alam din kasi ng mga magulang na ligtas silang makakabalik. Pero kakaiba po ng gabing yon. Mga bandang 7:30, nung makabalik na yung bunso kong kapatid na lalaki galing sa paglalaro sa labas. Pawisang-pawisan pa siya nun at habang kumakain ay punong-puno ng kwento. Habang naglalaro daw kasi silang magkakaibigan, ay may lumapit sa kanilang sorbetero. Nagtitinda ng dirty ice cream. May dala-dala siyang bisikleta kung saan nasa may bandang gilid yung paninda niya. Basta yung ganun sa mga nakikita rin lang natin sa kalsada. Ang kakaiba lang ay hindi raw pamilyar yung kapatid ko at mga kaibigan niya dun sa mama. Inalok daw po sila kung gusto ng ice cream. Dahil may mga sobra pa daw at gabi na, hindi raw mauubos. Siyempre mga bata, agad daw po silang humingi at binigyan. Bago raw po umalis yung sorbetero ay sinabihan pa silang, "Masarap ba? Marami pa niyan sa bahay. Isama ko kayo minsan." Wala namang naisip na kakaiba ron yung mga bata. Pero nung ikiwento yun sa amin ng bunso kong kapatid, ay alam ko na agad na may mali. Kaya pinagsabihan ko siyang wag basta-basta sasama sa taong hindi kakilala. Agad naman po siyang sumang-ayon nun sa akin. Pagkatapos ng hapunan, ay dumiretso na sila sa higaan. Habang ako ay nasa sala pa at nanonood ng TV. Mga bandang 11:00 po ata yun nung makarinig ako ng kililing. Kililing ng bell ng nagtitinda ng ice cream. Nagtaka pa ako nun kasi nga gabing-gabi na. Sino pang magtitinda ng ice cream ng ganong oras? Sumilip po ako sa bintana at pagsilip ko ay kinilabutan ako nung makitang may tricycle. Yung tricycle ng nagtitinda ng ice cream na dumaan sa tapat ng bahay namin. Ang nakakapangilabot pa dito ay walang nagmamaneho doon. Sinundan ko po yun ng tingin habang dumadaan. Habang pinagmamasdan ko yun ay nagtataasan po ang mga balahibo ko. Dahil tuwid na tuwid yung pagmamaneho na akala mo ay alamang pupuntahan. Kahit wala namang tao ang kumokontrol doon. Hanggang sa tuluyan na nga yung nawala sa paningin ko. Kinabukasan ay may pumutok na balitang nawawala yung isa sa mga kaibigan ng kapatid ko.
Agad nang inireport ng mga magulang niya ang pagkawala niya sa mga pulis. Hindi na raw po yun nakabalik nung maglaro sila nung gabi. Kaya tinanong nila yung mga kaibigang nakalaro kung saan pa sila nagpunta pagkatapos magkayayaang umuwi. Tinanong ko rin nun yung kapatid ko at ang naging sagot niya ay ang pagkakaalam daw niya ay dumiretso ng uwi ang lahat pagkatapos nilang maglaro. Nagpatuloy ang paghahanap sa batang yon. Inakala pa nga nung una na baka naglayas lang. Kaso ang sabi ng mga magulang ay wala namang ibang dahilan para lumayas yung bata dahil wala namang problema sa bahay nila. Idagdag pa nating wala namang mga kaso ng nawawalang mga bata sa lugar namin. Kaso, nung mga sumunod na araw, ay doon na po nagtuloy-tuloy. Ilang mga bata pa ang nawala at hindi na natagpuan na siyang nagdulot na rin ng takot sa mga magulang na nag-umpisa na ring bantayan at hindi na masyadong palabasin ang mga anak nila. Sir Van, walang lead ang mga polis noon, kaya naman ay hindi na rin nila alam ang gagawin. Para kasing nawawala na lang yung mga bata na parang bula. Pero ang nakapagtataka ay ganito. Sa gabi po bago sila mawala, ay may mga nagsasabi na naririnig daw nilang may tumutunog na kililing ng magsusorbetes sa gabi. Parang ganun sa narinig ko nung mawala yung kaibigan ng kapatid ko. Hanggang sa isang madaling araw, ay may kapitbahay na nga po kaming nakapagsabi na may nakita raw siyang lalaki mga bandang 2:30. Sorbetero daw po yun. Napansin daw niyang duguan yung mismong parang pinaglalagyan nun ng ice cream at mabagal pa yung gumagala at nagmamaneo sa kalsada. Ang ginawa po ng kapitbahay namin, dahil malakas ang loob at lalaki, ay hinabol po yung lalaking nagtitinda ng sorbetes habang may dalang baril. Dati po kasi siyang pulis, kaya naman ay may lisensyado siyang armas. Noong nasa may kalsada na raw po siya at hinahabol yung lalaki, ay kinilabutan daw po siya nung lumingon yun sa kanya at nakita niyang umiilaw ang mga mata nun habang bahagyang nakangisi na tila ba may pinaplanong masama. At hindi pa man nakakalayo ay bigla na lang nawala. Hindi raw niya alam kung saan pumunta. Bigla na lang talagang naglaho. Kinilabutan na nun yung kapitbahay namin. Kung kaya bumalik na siya sa kanila at hindi alam kung paano ipapaliwanag yung nangyari. Nagkaroon na po ng lead ang mga pulis noon, kaya sinubukan nilang hanapin yung lalaki. Kaso ay hindi na po nila yung nakita pa kahit abangan nila sa gabi. Ni hindi na rin nakita pa yung nawawalang mga bata. At kapag pupunta ka nga dito sa probinsya namin, ay napapag-usapan pa rin sila minsan. Walang nakakaalam kung saan sila nagpunta. At kung may kumuha man sa kanila, ay yung kung saan lupalop sila dinala. Ang pinakamalaking misteryo pa ay kung tao nga ba yung kumukuha sa kanila o nilalang na hindi natin kagaya.